Wala nang arko dito sa Infanta, Quezon. So sobrang linis na. Hindi pala fit ang aftermarket center spring ng Honda para sa ating NMAX TechMax. Itong stock spring, ganito yung tiga. Dalawang kamay na yan. Hirap siyang tigain. Ang JBT 1,200. Alos masagad ko na. Ano ako? Pang Honda na center spring. Pinakansagad ko 130 kph lang. Itong profile ng coverage natin, naka-curve siyang paganyan. Nakatayo siya. May epekto pala kapag mas maliit yung center spring. Yan, alright mga pingamulan. Nakita nyo ba yung pista ko? Itong poste na to, ito yung arko ng Infanta, Quezon. Wala nang arko dito mga pingo. Ito yung intro ko. Wala nang arko dito sa Infanta, Quezon. So sobrang linis na. Wala nang nakarang, wala nang tumatambay sa gitna ng mga riders na nagpipicture. Wala na, malinis kapag dumaan ka. So kampanting kang walang nagpipicture sa gitna ng kalsada. Alright, for today's video mga pingo, hindi pala fit ang aftermarket center spring ng Honda para sa ating NMAX TechMax. Yung pag natin sabihin yung performance, yung mga na-experience ko. So ito, mayroon tayong comparison mga stock spring saka aftermarket. So pakita ko yung video. Stock na spring, sobrang tigas ng kanyang spring nya. Tignan nyo yung pagkakapiga ko. Halos hindi ko mapiga ang taas, or mahirap pigain to. Stock spring GBT na 1,200 na spring. Tignan nyo yung pagpiga ko. Ayun halos masagad ko na. Ibig sabihin malambot to, manipis, nasasagad ka agad. LCY 1,200 din. Tingnan nyo yung pagpiga ko, mas mababa kaysa sa stock. Malambot din to. Bibili ko lang ito. Yung lambot. Ito naman yung pang NMAX or pang Aerox. Halos kalahati yung taas. Yun lang. Layo agwat. Sa mga nagtatanong kung pwede ba itong pang NMAX B2 or pang Aerox, tingin ko hindi siya pwede. Kulang sa taas. So yung habang binablog natin to, ay naibalik ko na yung mga stock na center spring. And naiwan na lang yung Daytona clutch lining. Titignan ko kung maganda yung lapat niya. Kung hindi ay stock na lining ibabalik ko. Kasi maganda yun, mas malapad. Sa pagpili ng center spring, kailangan pares ng ikot ng spring. Yung ilang ikot siya, yan, kailangan 9 turns ang ikot. Tapos magkasing height. Tapos yung kapal ng center spring, kailangan ganon, matigas. Mas matigas yung center spring ng NMAX TechMax kaysa mga nabibiling aftermarket. Malalambot lahat. Yung video na pinakita ko, talagang diniinan ko sa floor yung stock na center spring. Yun ang pinakamatigas. Dalawang kamay o isang kamay tapos alalay ng isang kamay, ganun. Yun ang pinakamatigas ng stock. Yung pang Honda, pang Click 150, pwede naman ilagay, kaya lang hindi siya fit, medyo masikip, tumatama sa cover ng takip ng pin ng torque drive. Maaaring hindi maganda yung pag up and down ng spring, masagkal yan. Basta mas nape-press yung aftermarket na center spring ng Honda
kaysa sa stock na center spring ng NMAX TechMax. So overall, mas gusto ko si stock na center spring ng NMAX TechMax. So binalik ko na lahat. Ito yung experience ko mga pengo. Ang pagpapasahin natin yung acceleration, performance, saka speed. Number 1, experience sa pagpalit ng center spring ng pang Honda, pang Click 150 aftermarket. Number 1, yung acceleration. Maganda acceleration kasi mas mataas na tension ng spring. Ano ba, nag 1000 RPM ka, mas gumanda acceleration, mas mabilis, mas tumatakbo ka agad kapag piniga mo yung throttle. Yung ano, bigang konti, ganyan. Yan. Pero ang downside lang, from stop acceleration, gumigigil muna or meron delay yung pag-accelerate natin kapag piniga yung throttle from stop. Pero kapag naka-under na, okay na. 0 to 80 acceleration, mas malakas yung pang Honda Click 150 kasi mas mataas ang RPM kaysa sa stock spring, kasi malambot na konti sa acceleration pero bumabawi naman sa gitna at dulo. Number 2, performance ng pang Honda Click 150 aftermarket center spring. Pag sinabi natin performance, yung hatak nya, kung gaano kalakas yung hatak nya. Mas malakas yung hatak, ramdam mo kapag may angkas, may ahon, hanggang konting pihit mo lang, ang lakas ng acceleration. Yan. Ito yung stock na center spring, kailangan mo pa mag-shift. Pero kapag naka aftermarket ka na center spring, kahit hindi ka na mag-shifter or gumamit ng shift, yan, malakas ang hatak, malakas sa apil, gamit na gamit, lalo at apil lang gamit mo. Sa traffic naman, downside lang, pag start and stop, bumper to bumper in traffic, malakas sa gas. And kapag gumana yung BBA, parang merong RPM drop or biglang lalakas yung RPM tapos biglang hihina. Yun ang naramdaman ko pag gumana yung BBA o kaya pinindot mo yung shifter. Ang lakas ng tunog, tapos lumakas ang ingay, nabibingi ako. Kapag naka open muffler kayo or kahit na silent killer muffler, nakakabingi pa din kapag naka high RPM na spring. Pero itong stock spring, medyo tahimik sa naka ako, VMAX Onyx silent killer pipe or muffler. 0 to 80 kph. Mas maganda yung naka aftermarket na center spring sa clutch spring, kasi di ba sabi ko sa acceleration, umuhugong muna saka tatakbo. Yan, doon mabilis siya, mas mabilis yung ikot ng ating pulley, saka kumakapit yung clutch lining sa bell dahil sa spring, mas matigas na spring. So doon mas mabilis sa acceleration natin, mabilis ang speed, ang bilis niya makuha ang 0 to 80 kph. Samantalang yung stock center spring natin, kailangan ng mahabang kalsada para doon. Dahil lang sa
pang Honda na center spring, mas napipiga siya na nako-compress. Well, mas malambot talaga yung center spring ng Honda kaysa sa NMAX TechMax. May ginagawa dun, ginagawa yung kalsada para hindi mag-landslide. Sa rekta, sa top speed, random ko mas mabagal. Pinakansagad ko 113 kph lang. Hanggang dun lang, mas mabagal pa. Samantalang kapag naka stock center spring ako, pinalitan ko ngayon, nag 116 kph ako. Pero kapag lusong, maabot naman ng 121, 125, 130 kung lusong. Pero kung patag, mahina siya. Ayaw niyang mag 114, 115 yan pag nakapang Honda. Pero nung pinalitan ko ng center spring ng NMAX TechMax, yung stock, yes, mas dumudulo siya. Mas maganda yung travel ng belt sa pulley. Nakakapag 116 tayo plus 4 although mahangin ng kangina, kaya hilayin nakuha natin or hindi pa lapat yung clutch lining natin kasi nag-Daytona tayo. May ipapakita ko sa inyo na travel ng fan belt sa pulley. Pinicturean ko nung binuksan ko, tinignan ko yung travel ng belt sa pulley. Doon makikita kung maganda yung lapat. Itong profile ng torque drive natin, yung sa pin, nilagay ng pin, inalis ko kasi yung cover nya. Yung profile niya, naka-curve siyang paganyan, baliktad na C, pero nakatayo siya. Sa NMAX P3 standard, naka-hilis, nakahiga. Yan. Sa Honda, ganyan, naka-curve siya pero nakahiga pa rin. Pero dito sa NMAX TechMax ay nakatayo na ganyan. Kaya kailangan mataas, tapos 9 turns yung ikot ng center spring. Hindi pwede yung kulang. Hindi pwedeng 7 turns, hindi pwede yung 8 turns, hindi pwede yung maikli. Kailangan magkasing taas sila ni stock ng NMAX TechMax. So sa ngayon walang pit. Hindi ako kampante sa pinalit natin or yung na-upgrade natin na center spring na pang Honda. Pwede ilagay kung hindi ka na magta-top speed, kung 80 kph ka lang pang city, gusto mo lang lumakas yung hatak, okay, pwede nyo gamitin yun. Pero sa full potential, di ako satisfied sa center spring ng Honda, na pang Honda, ng pang click 150 or PSX 150 or 160. Maliit siya, tapos malambot pa. Nayuyupi ko, nakakompress ko siya ng todo. Yung sa click 150, kahit na 15 rpm yan, na pe-press ko, nayuyupi ko. Samantalang yung center spring ng NMAX TechMax ay nahirapan kong UPN or mahirap i-compress. Kung nakita nyo, lagi ko sa screen yung picture, yung travel niya hanggang dito, pinaka malapit sa dulo, tapos lumaktaw siya na ganito. Ibig sabihin, nag high RPM, nag shift ako, o kaya gumana yung BBA, biglang tataas yung RPM, tapos lumalaktaw yung belt, nakakompress kagad ang center spring, kaya lumalaktaw to
yung travel ng belt. Hindi tama yung tigas ng center spring. Wala eh. Hindi siya sumakto sa panlasa ko. Pero nang pinalitan ko ng stock center spring, ito to. Nalalakaran na. Ayan, stock center spring yan. Oh. Nakikita nyo man dito, nalalakaran na ng belt yung laktaw. Big sabihin talaga, hindi pwede yung pang Honda na center spring. Pwede kung ano, pang city. Hindi ka naman top speed sa city. Pero kung ikaw ay gusto mo yung full potential, ilan ang top speed kapag naka-spring. Kasi hindi naman nakakabilis ang spring eh. Parang pag pinatigas mo, pinababagal mo lang yung ano, buka ng torque drive. Para kaya malakas ang hatak. Pero sa ano, sa speed, doon pa rin ako sa stock center spring. Let's go! Kaya lang, na-share ko lang sa inyo na ganun nangyayari performance ng center spring na aftermarket na pang Honda Click 150. Ganun lang yung ano, effort ng motor. Kapag yun ang na-install mo na center spring na pang Honda, wala siya nagiging takbo, lumalaktaw yung travel ng belt. So hindi tama siya. Nakita ko rin naman kasi yung message ni Sir Mel, kasi di ba nagbukas yan ng Aerox SP, pares naman ng panggirid yun. May nagtanong kung meron ng spring 1,000 daw pang Click 150. Kaya yun, nagpalit ako. So wala eh. Di mo malalaman ng performance ng isang pyesa kapag di mo nasusubukan. Tuwan-tuwa pa naman ako kasi lakas sa bangkingan, lakas sa ahon, kahit may OBR ako, angkas, pura kayata ng ginagamit ko sa motor. Kaya nagpalakas ako ng hatak. Tapos naka open muffler pa tayo. Kaya gusto ko siyang lumakas ng hatak. Akala ko lalakas ang dulo kasi mas naipit yung belt. So hindi rin pala. May epekto pala kapag mas maliit yung center spring, saka kulang sa ikot. Maganda lang sa pang Honda, ang bilis niyang makuha yung 0 to 80 kph. Pero sa dulo, sa stock pa rin tayo uuwi. Siyempre kapag lusong, maganda ang performance kasi lusong eh, walang masyadong effort eh, no? Hindi ako nakapag downshift. Madulas. Downside lang ng center spring natin, na downside lang ng stock center spring, kailangan mo ng mahabang kalsada. Unti-unti siyang bibilis. Pero kapag gumamit ka ng shifter, siyempre mas mabilis humatak yan, marireach mo na. Pero pag binaga mo lang, matagal. Ang tagal niya.
Ilan downside niya? Pero dumudulo pa rin naman. Gusto ko magpansit. So yun lang mga payo, yung ating vlog. Talagang back to stock tayo. Wala walang pit eh. Siguro mag-aantay na lang tayo na may lumabas na Santa Spring na pang NMAX TechMax talaga, or kaya stock na lang. Kasi di ba may variator to, yung YCVT motor, tapos electronically yung paggalaw niya, maaaring mahirapan yung mga mechanism ng YCVT, kaya kailangan stock pa rin. So ilang mapinga, comment na below kung ano yung performance sa inyo. Baka mali ako ng aking nararamdaman. So papakinggan ko yung inyong komento or babasahin. Alright mapinga, hanggang sa muli sa another episode. Don't forget to click the subscribe button and bell notification for more updates and episode. Alright mga kapinga, stay safe and ride safe always, and bye bye. Dito naman tayo, kakain muna tayo dito.